Mahal na mahal ko yung tatay ko kasi siya na lang yung meron kami. Sana magkita na kami. Maluyan ako. Ngayon yak lagas na, lamdam sa ko sakit. Ngatak mga anak karoy ko kitan. Tay, ayun yung magnanakaw! Di ba ako lalaban? Di ba ako Hayop ka! lalaban? Di ba ako Nahirapan mo lalaban? kami! Di ba ako lalaban? Ah! Ikaw yung lagi nagnanakaw na sako ng palay namin, di ba? Alam mo siguro hindi ka namin mahabol, no? Kuya, di mo! Sino ka bang magnanakaw ka? Kuya, di mo! Danilo? Kuya, itinuring kitang pamilya. Tapos ganito ang gagawin mo sa amin? Kuya, di ko naman sinasadya. Kailangan ko lang, kuya. Kuya! Sandali! Sandali, tay. Hindi naman humatatama lahat ng nagawa niyang mali eh. Kung bubugbugin niyo si Kuya Danilo. Tay, Kuya, palipasin na lang ho natin yung nagawang kasalanan ni Kuya Danilo. Oh, Ancho, ang bilis mo naman. Sayang lang. Kung hindi lang humawat si Emilita, malamang bugsarado na yung Danilo na yung kagabi. Kuya, alam mo pala away ka talaga. Eh, malay niyo naman po kasi talaga na walang-wala yung tao. Tsaka mahirap naman talagang anihan niyo yun. Kaya nagnanakaw siya. Sinasayang niya laki ng katawan niya. Tatanda lang siya na magnanakaw. Tay, galit ka na naman eh. Tignan mo, nakasimangot ka na naman. Ngiti, smile! Shake, diba? Ikaw din, Emelita. Late na kayo sa school. Ay, oo nga pala. Tara na. Oh, malilig tayo. Tay, ngiti. Oh. Ganyan. Dali. Sige, bye, Tay. Bye, Nay. Nay, Oh, Danilo. Aliyoli. Hindi pala po akong alam. Pambawi po sa nangyari kagabi. Salamat ha. Kumain ka na ba? Gusto mo sumabay ka na sa... Danilo, kahit ilang ulam pa dalhin mo dito, hindi mo na may alis sa akin na pinagnakawan mo ako. Kaya siguraduhin mo lang na hindi na mauulit yan. Dahil sa susunod, kahit umawat pa si Emily, hindi na kita pagbibigyan. Tatandaan mo yan! Pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero paano kung sa isang iglap, babawian ng buhay ang hindi lang isa, kundi 3 sa kanila. At ang taong may kagagawa nito ay ang inyong mismong kapitbahay. Kakayanin mo bang magpatawad? Ito po ang kwento ng isang pamilya na ang simpleng alitan sa kapitbahay ay nauwi sa pagkitil ng 3 buhay. Emilita! Kuya, Tinabutan kita. Oh, sa mga kapatid mo. nauna na silang natapos eh. Si Kuya po yung sumusundo sa kanila paghapon. Ganun ba? O, di sabay ka na sa akin. Ay, hindi na Kuya. Sanay na po akong maglakad mag-isa. Ano pong ginagawa niyo, Kuya? Ayaw mo sumabay eh. Ako na, sabay sa'yo maglakad. Melita, gusto ko nga pala magpasalamat kagabi. Alam mo, kung di dahil sa'yo, bugbog sarado na siguro ako. At sigurado ko, Kuya, nasa kulungan na po kayo. Ikaw naman kasi eh, sobrang natutuwa pa naman sa'yo si tatay. Kaya na-disappoint siya nung nalaman niya na ikaw yung nagnakaw sa palay namin. Oo nga eh. Nahiya nga ako sa tatay mo eh. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko talaga makabawi. Lalong-lalo na sa'yo. Ay, kayo na po humama. Sige, tara.
pumasok na kayo, malamok rito. Tapusin niyo yung assignment niyo, doon na kayo sa loob. Malapit na po na. Malapit na matapos. Para sa akin, pinakaswerte si tatay. Gwapo na. Sipag pa. Parang hindi naman, no, pre? Bolero lang yung anak ko. Ano na naman yan? Akyat po sana ako ng Wala kaming taas. Peace offering, pre. Kaakyat. ligaw kay Emilita. Sa tingin mo ba, madadalo mo kami sa kagaganyan mo? Tignan mo nga itsura mo. Sa itsura ng anak ko. Halos magkaedad lang tayo. Ang tanda mo na para sa kanya. Eh, seryoso naman po ako kay Emilita eh. Wala kang karapatang ligawan ng anak ko. Dahil sa Emilita, magiging teacher yan. Eh ikaw, maging dakilang magnanakaw. Wala ka pa rin pinagkatandaan. Layas! Yabang. Pare, ikaw naman kasi. Bigla-bigla ka na lang pumupunta sa kanila para manligaw. Ang tanda mo kay Emilita. Hindi. Ang sabihin mo, mayabang talaga yung matandang yun. Nakaangat-angat lang ng konti eh. Akala mo kung sino na. Gaganti ako. Tay! Tay! Yung baka na pala nasusunog! Tay! Tay! Andrew, tulungan mo ako! Tay! Lahat ng gastos, lahat ng pangangailangan natin, dito natin kinukuha sa palay na to. Papaano na tayo? 3 buwan pa bago ang anihan. May konti naman ako naipon. Pagkasyahin muna natin yun. Eh, tay. Pwede naman pong pumasok muna ako sa construction sa may bayan para kahit pa paano, may panggastos tayo. Tay, titigil na muna po ako sa pag-aaral para at least makabawas-bawas. Hindi! Walang hihinto. Gagawa ako ng paraan. Pero, bakit kaya nasunog ang imbakan? Eh, ngayon lang nangyari yan. Aling Yoli, Oh, Isko. hindi ko naman kasi alam na totohanin niya ang pagsunog ng mga palay niya eh. Isko! Sino may kagagawa nito? Hayop ka! Ang sabi mo, magbabago ka na! Hindi mo nga ako ninakawan, pero sinunod mo naman lahat ng kabuhayan ko! Maayos akong lumapit sa inyo. Di ba? Pero ano? Minaliit niyo ko dahil wala akong pera? Ha? Ha? Pwes ngayon, pare-pareho tayong walang pera. Ha? Oh! Ha? Bakit hindi ka makatawa? Ha? Ah, ganun! Tumawa! Ganun! Tumawa! Ano? Ha? Ano? Ha? Ano? Ano?
Emilita. Kausapin mo naman ako. Hindi ko naman sinasadya yung nangyari. Muntik mo nang mapatay yung tatay ko. Sasabihin mo sa akin, hindi mo sinasadya. Doon namin kinukuha lahat ng panggastos namin sa palayan na yon. Nakita mo to, ha? Nakita mo to? Ha? Kailangan ko tumanggap ng ganito. Dahil para lang makatulong kay nanay at tatay. Kasalanan mo lahat to. Nadala lang naman ako ng damdamin ko. Patawarin mo naman ako, mahal kita. Talaga? Eto ha? Ayan, nakita mo, sinasadya ko yan. Sinasadya ko ba yan? Naniniwala ka ba, ha? Naniniwala ka ba? Hindi, di ba? Emilita! Ano ba? Ano ba? Sinabi nga hindi ko sinasadya eh. Alam mo kung hindi ako minaliit ng tatay mo, hindi naman mangyayari yun eh. Ha? Ang gusto ko lang, mahalin ka. Hindi, Danilo. Dahil kahit sabihin pa nila na ligawan mo ako, hindi ako magiging sa'yo. Dahil hindi kita mahal. At tama si tatay, hindi tayo bagay. Kaya pwede ba, ha? Tumigil ka na! Oh, bakit ang tibik mo ngumiti dyan? Nasaan nga pala si Angel? Ay, tay, baka nandun yun sa bahay ng kaibigan niya. Nagiinuman. Ano ginagawa mo rito? Gusto ko lang makakita ng masayang pamilya. Tuloy niyo yung ginagawa niyo. Mahal, huwag mo nang patulan. Hindi! Naghahamon ito eh! Ang lakas ng loob! Akala mo kung sino? Danilo, ano ba ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Hindi ako uuwi dito hanggat hindi kita kasama. Hayop ka talaga! Danilo! Ano? Danilo! Saan ka? Ha? Ano? Ha? Ano? Ano? Danilo! Ha? Ayaw mo sa akin, di ba? Ayaw mo sa akin, di ba? Chang, salamat sa pag-aalaga sa kapatid ko, ha? Anong nangyari kay tatay? Mula na makalabas siya sa ospital, ganito na siya. Hindi namin makausap, nagsasalita. Tay, gusto ko sana sabihin smile lang. Masaya lang. Pero ang hirap. Tay, sorry, wala akong nagawa.
I'm sorry. I'm sorry. Nasaan si Danilo? Nasaan si Danilo? Nasaan si Danilo? Nasaan si Danilo? Sa isang iglap, binura ng dugo at luha ang larawan ng isang masayang pamilya. Patay ang ina at ang dalawa niyang kapatid. 3 kabaong ang kanilang ibuburol. Nasaan si Danilo? Nasaan si Danilo? Ihanap niyo sa akin si Danilo. Nasaan si Danilo? Siyang papatayin ko si Danilo. Nasaan si Danilo? Anong hindi mahanap si Danilo? Ni isa sa mga kamag-anak niya walang makapagturo. Milita, ginawa na namin lahat habang nasa ospital ka. Pero wala talaga eh. Sabi nila, baka lumabas raw sa Maynila. Kaya ano? Iaatras natin yung kaso? Narin naman patutunguhan. Sasangin na tayo ng pagod at pera. Kuya, buhay ni nanay at mga kapatid natin ang pinag-uusapan natin dito. Hindi tayo dapat sumuko. Emilita, iha, hindi naman sa sumusuko na tayo. Pero mas mabuti nang isipin niyo muna ang sarili niyo ngayon. Ang tatay mo, mukhang kailangan ipatingin siya sa doktor. Kaya nga naisip ko, isasama ko na lang muna siya sa amin para mas matutukan ko siya ngayon. Lalayo niyo sa akin si tatay. Milita, para rin kay tatay ito. At pumayag ka. Ha? Pumayag ka talaga nang hindi mo ako tinatanong, kuya. Ayoko na! Ayoko na! Tay! 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 Tay, bitawan niyo yan! Tay! Tay, makinig ka sa akin. Tibayan niyo. Buhay ka. Oo, tay. Buhay ka, anak. Alam mo. Huwag kang mag-alala. Pag maayos ng lahat, pabalik agad kami na tatay mo rito. Tiyang, alagaan niyo ho siya, ha? Susulat ho ako sa inyo dito. At sa loob ng halos 30 taon matapos ang insidente, hindi na nagkita pa ang mag-ama. Nagkikatulog ako. Nanamdam ako ng agrayot at mga anak. Dala na rin ng kanyang edad. Unti-unti nang humihina si Tatay Celso. Ang kanyang anak sa pangalawang asawa ang nag-aalaga sa kanya ngayon. Yung likod niya sumasakit, tapos yung paglakad niya, parang ano na ba, tapos yung mga paa niya namamaga. Napapansin din ni Roselyn ang pangungulila ng ama sa kanyang mga kapatid. Yun lang gusto naman niya, yung makita yung ano niya, mga anak niya.
timilit, gusto kayong makita ni tatay. Tapos pag naalala kayo, umiiyak. Maluoyan ako. Ngayon iyak lagas na, ang lamdam sa may ko sakit. Nga atak mga anak karoy ko kitan. Mahal na mahal ko yung tatay ko kasi siya na lang yung meron kami. Sana magkita na kami. Ang anak na tinutukoy ni Tatay Celso ay natagpuan namin dito sa Pampanga. Matagal na ring nangungulila sa ama, si Emelita. Mahal na mahal ko yung tatay ko kasi siya na lang yung meron kami. Wala na kaming lola, wala na kaming nanay. Siya na lang yung meron kami. Kaya mahal na mahal ko yung tatay ko. Sana magkita na kami. Nararamdaman na namin ang bigat sa puso ni Emelita. Kaya naman para maibsan na ang kanyang kalungkutan, oras na para malaman niya ang tunay naming pakay. Kasabay ng pagbuo mo ng puzzle na yan ay ang katuparan ng iyong wish. Wish ko lang, masaya kasi matagal ko nang pinapangarap tong programa makatulong sa tatay ko. Kaya sobrang saya. At siyempre kinakabahan, masusurprise yung tatay ko. Isinama namin si Emelita para mabuo ang mga kulang na bahagi ng puzzle na hawak niya. Habang nasa biyahe ay nagkakaroon na siya ng ideya sa nakalagay rito. Oy, ito yata yung tatay ko. Ito na itsura niya ngayon. Siyempre, hindi pwedeng sa larawan mo lang makikita ang iyong ama. Puntahan mo na at sorpresahin na siya. Nasa picture na hawak mo. Si Isok. Ano man? Ano man? Kanina pa ka mo? Tay ba na tsura mo? Amlano na mo. Ba't ganyan na tsura mo? Amo ito nila dami problema. Ingan amo ito, nakasaling ako. Nga, mga anak, ada siguro pagkakatiro kung mora na ako at nakaroon sa inyo na. Amo nga nga umaro ako hairahin tulong para imo kay hantod adi ka pa, buhi ka pa. Makaupod ka namon. Ingan, nakasing ako. Nga dakot ako pasalamat. Nga iya pangarong bulig nga nakarawat. Kung ito waray sirti, intensis, bangin ato kami, bangin hindi kami makirita nga natak kawara. Para naman makabawi sa matagal na panahon yung pagkakawalay, isang engranding bakasyon ang naghihintay sa inyo. Ang napakalaking kwartong ito ay inihanda talaga para sa inyong 3-day vacation. Good afternoon, Mom and Sir. Welcome to the hotel. Lahat ng amenities dito, masusubukan nyo na. Sa araw na to, wala mo ng problema ha. I-enjoy nyo lang ang inyong bakasyon.
Bago matapos ang masayang bakasyon ng mag-ama, may isang sorpresa pa ang ilang mga kaibigan natin. On behalf of the Rotary Club of Candaya, Tacloban, we are giving this wheelchair to Tatay Celso. Nakasing ako, magpapasalamat ako nga mga nabuli ka na kinsunin niya. Ay, sige daw, lingkod. Sige daw, lingkod na. Ako pasalamat nga inak na taganin buli nga ako. Maraming salamat po sa inyo. Komportable man ni Tatay, ano? Komportable ka? Opay. Salamat sa inyo lahat. Kasi natupad na yung pangarap ko, makasama yung tatay ko. Kasi tagal ko na talagang pinangarap to, na magkasama yung tatay ko. Malaking tulong talaga. Salamat sa wish ko lang. Nakaya mo ito, baka nalilipay ako nga ini anak-anak nakagkuhan niya iyo nga inilot ka mo nakakabulig. Sa bandang huli, kakayanin nating mawala na ang lahat, wag lang ang ating pamilya. Gagawin natin ang lahat para lang sa kanila. Walang katumbas ang sakit at hinagpis ni Emelita. Pero ang mahalaga ngayon, muli na niyang kapiling ang natitira niyang kapamilya. Ako po si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang. Magandang araw po, ako po si Jao Mapa. Sana tangkilikan niyo po, suportahan niyo po, panoorin niyo po ang wish ko lang. Kuya! Kuya, maawa kayo! Huwag yan, kuya! Kuya! Akala ko ba matapang ka? Tulungan niyo kami! Mga kapuso, sana po ay abangan niyo po kami, panoorin niyo po kami sa Sabado 4:10 ng hapon. Wish ko lang!